Madre Mia, mga walang ingat. Sa loob ng mahabang taon na ninirahan ako ng Pilipinas, puno na ako ng karanasan. Kaya lubos na akong pinaniwalaan ng mga tao. Di bali, alam niyo ba ang matinding sanhi ng mabagal na pag-unlad ng ating bayan? Mga hamak ni Indio. Mga Ginoo, alalahanin nawa natin tayo sa mahal ng isang Indio. Si Tiago ay hindi itinuturing ng isang Indio. Siya, magbabago ang iyong isip pag nakatikim na kayo ng tinula. Sinabi niyo pong 20 taon kayo na silbi si San Diego. Tunay na isang mahabang taon po iyon. Ngunit, hindi ba kayo nasiyahan sa paglipat niyo? Hindi. Ano ang iyong ibig sabihin? Ang mungkahi ko lamang ay ipapatanggal ng isang pari katulad ko ang bangkay sa sementeryong katoliko. Walang sinuman, kahit pa yang hari o general na dapat makialam. Mawalang galang na Padre Damaso, ngunit ang iyong tinutukoy ay ang kagalang-galang na kamahalan na siyang vice-real patrono ng simbahan. Kamahalan. Walang tunay na hari, kundi isa lamang. Pakiusap, huwag po natin pag-usapan ang mga bagay na magdudulot ng hindi pagkakaunawan, lalo na sa mga sugo ng Diyos at ang lingkod bayan. Padre Damaso, ang pura paroko ng bayan at matalik na kaibigan ng aking ama. Pasensya na po, napagkamalan ko po yata kayo bilang si Padre Damaso. Ako nga, ngunit kailanman, hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Kayo may karapatan mo po rito, Padre. Hindi. Ikaw ang higit na may karapatan. Ginoo, por favor, kayo na maupo rito. Nasa daigdig tayo ng tao, wala sa langit. Salamat, ngunit huwag na po, Riley. Bueno, ako na lang po. Magandang gabi sa lahat. Ikinalulugod ko ipakilala sa inyo ang mabuting anak ni Don Rafael, si Crisostomo Ibaya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Don Santiago, hindi po ba kayo sasali sa amin? Huwag na, Crisostomo. Para sa iyo ang pagsasalong ito. Nga pala, naghalain ako ng tinola para sa iyo. Paano katagal po kayong nawala? Mga 7 taon po. Maaaring nalimutan na ninyo ang bansang ito, di po ba? Baka nga ako pa nakalimutan na ng bayang ito. Nakapagtataka nga kung paano walang man lang kahit isang taong nabalita sa akin ukol sa nangyari sa aking ama. Parang estranghero po akong wala man lang kaalam-alam sa nangyari sa aking ama. Suklam-suklam nga iyon. Aling bansa naman sa Europa ang iyong paborito? Espanya po ang itinuturi kong pangalawang bayan. Ano po kaya ang pinakamahalagang bagay na iyong nakita? Ang pinakamalaking napagtanto ko ay ang katotohanang katimbang lang ng kalayaang ibinahagi sa kanila ang kaunlaran o karalitaan ng bawat mamamayan. Sa kaitagal mo nagliwaliw ng Europa, yan ang ba ang nakita mo? Mukhang hindi sapat ang iyong pag-iibang bansa kung katiting na katalinuhan lamang ang inyong nakukuha. Aba, kahit ang bata ay alam iyon. Ipagpaumanhin po niyo lahat. Ngunit, kailangan ko ng pumanhik sapagkat may pupuntahan ako kinabukasan. Maraming salamat po para sa mainit na gabing ito. Tingnan nyo, akala mo naman kung sino. Nag-Europa lang naman. Iritante! Ipagpaumanin po ninyo. Kailangan ko na rin po pala umalis. Buenas noches, Ginoo. Buenos noches rin, Ginoo. May tanong nga pala ako.
Alam niyo po ba ang dahilan ng pagkabilanggo ng aking ama? Nakakatakang hindi man lang ikaw nakabalita sa sinapit ng iyong ama. Bueno, bagamat maraming gumagalang sa iyong ama, ay marami ding galit at naiinggit sa iyong ama. Isang araw, ang erehe at filibustero, pinaniniwalaan kung walang katotohanan, sapagkat isang disenteng tao ang iyong ama ang sa kanya. Isang erehe at filibustero, kung lalim ang pinagpintang sa kanya, sapagkat isang disenteng tao ang iyong ama. Naratangan din siyang nagbasa o man, sapagkat isang disenteng tao ang iyong ama. Marahil tutuhan, sapagkat isang disenteng tao ang iyong ama. Isang erehe at filibustero. Naratangan din siyang nagbasa o man, El Correo Granada. Kung hindi dahil kay Padre Damaso na siyang nagdiin sa pangalan ni Don Rafael, hindi makukulong iyong ama. Ke? Imposible. Ginawa ko ang lahat upang matulungan siya. Ngunit, sadyang mas malawak ang koneksyon ng praile. Umabot sa puntong nagkasakit ang iyong ama at binawian ng buhay sa loob ng kulungan. Marahil huli na ang lahat, ngunit ipinaabot ko ang aking malalim na pagkikiramay sa iyo. Maria, maaari bang upo ka dito at huminahon? Bakit ganito, Tia? Tila sasabog ng aking puso sa kaba at pananabik. Baka mapagalitan ka niyong ama, Iha. Hindi magandang makita ang isang babaeng nagkakandara pa para sa isang lalaki. Nako, Tiago, atupagin mo tong dalaga mo. May nakakapansing nangangayayat na siya. Siya ang naoobserbahan ko rin, Isabel. Ang payo ng doktor sa iyo, Iha, ay pagbakasyon ka muna. Bakasyon? Saan? Kayo ang bahala, Isabel. Sa Malabon? O di kaya sa San Diego, Iha. Sa San Diego po! Tia, madali. Tulungan niyo po akong mag-ayos. Ginong Crisostomo, kumuesta? Mabuti naman po, Don Santiago. Ngunit, nabalitaan ko na pala na si Padre Damaso pala ang nagpahirap sa aking ama. Nakakasuklam ang balita iyon, Crisostomo. Subalit, Crisostomo, huwag mo sana ibanggit kay Maria Clara. Alam mo naman, mahal na mahal niya ang kanyang ninong. Magandang umaga, magandang dilag. Tia Isabel, buenos dias. Buenos dias, Crisostomo. Sa aking palagay ay mas magiging komportable kayo sa azotea. Maria? Salamat sa Diyos sa piniling niya na aking panalangin. Masaya akong muli makatulong ka, Crisostomo. Subalit, napakalayo na yung nakbahay. Siguro, marami ka ng magagandang binibini na nakilala. Hindi mo ba ako nakalimutan, Crisostomo? Paano naman kita magagawang malimutan, Maria? Ikaw nag-iisang buwan sa madilim kong buhay. Paano ko naman mapapaniwalaan ang iyong mga sinasabi? Ang dahon ng sambong na ito ang nagsilbing alaala ko sa iyo. Kailanman ay hindi ka lumihis sa aking puso at isipan. Ikaw naman, Bilibili. May ibang lalaki bang bumihag sa iyong puso? Pangalan at presensya mo lang ang nagpapatibok ng puso ko, Crisostomo. Ito ang sulat pamamakala mo sa akin. Maaari mo bang basahin iyan para sa akin, mahal ko? Mawalang galang na, Maria. Ngunit, ihinto mo ang pagbasa. Bakit? Ano ang problema? Naalala ko lang. Kailangan ko na palang umalis sapagkat Todos los Santos na bukas. Paumanhin, Maria. Ngunit ako'y aalis na.
Saan kayo patungo? Sa Beaterio po. Kukunin namin ang aking mga gamit. Tingnan natin kung sino ang higit na may kapangyarihan. Baka mayroong sermong pinag-aaralan. Ate, Nararapat na pag-usapan natin ang bagay tungkol sa kay Maria Clara at doon sa anak ng erehe filibustero na si Crisostomo Ibarra. Sino ka, Tiago? Sino ka para magdesisyon para kay Maria na hindi ka man lang nagsumasangguni sa akin? San Diego? Bakit? Naroon ba si Crisostomo? wala po. Ang summit po sa akin ni Crisostomo ay manatili pa siya dito na Manila na mas mahaba pang panahon upang mag-asikaso ng iba pang bagay. Kaya napagdesisyonan ko po na pagbakasyonin si Maria sa San Diego. Kay nakatitiyak ba, Tiago? Alam mong salungat ako sa pag-iibigan ng dalawang iyon. Ang ating Maria Clara ay hindi nababagay sa isang taong dumi. Hindi lingid sa kaalaman ko ang iyong puot kay Don Rafael, Padre. Subalit, nasubaybayan niyo po ang paglaki ni Crisostomo. Nakita niyo po ang kabutihang asa ng binatang iyon. Sana, mangibabaw po yan ang kabutihan sa iyong puso, Padre. At huwag mo na pahirapan si Crisostomo. Pinagsabihan na kita, Tiago. Ilayo mo ang anak ireng Crisostomo sa aking inaanak. Kailanman, hindi ko pahihintulutang ikasal ang dalawang iyon. Kaya't, ayusin mo ang sarili mo, Tiago. Hindi naman ito mangyayari kung sana'y sinasabihan mo lang ako tungkol sa kay Maria, Tiago. Sa abot ng aking gunita, dito'y nilibing si Don Rafael. Pero mukhang hinukay na yata. Hinukay? Mabuti pa'y magtanong tayo sa iba. Sige po. May tuturo mo ba kung saan ang libingan na may malaking cross? May halaman po bang nakatanim? Adelpha, sakali? Oo, yun nga po. Nasaan po ba? Ay, wala na po ang malaking cross. Sinunog ko na po. Bakit? Sino ang nagbigay ng pahintulot sa iyo? Ang matabang kura po. Si Padre Garote po. Pero may tuturo mo naman siguro kung saan ang libingan, hindi ba? Marahil hindi na po. Sapagkat ang kanyang bangkay ay wala na po dito. Ginoo! Sinong hayop ang nag-utos sa'yo? Huminahon po kayo, Ginoo. Subalit, nabutan po ako ng bagyo. Kung kaya't padaos-dos ko po iyong ilagay sa tubig. At talagang nakuha mo gawin iyon? Huwag po kayong magalit sa akin, Ginoo. Pakiusap, ang totoo niyan ay hindi ko kayang mailibing ang iyong ama sa libingan ng mga insek sapagkat si Don Rafael ay isang mabuting tao. Kung kaya't naisip ko po na mas mainam kung sa ilog ko po itapon ang bangkay ng iyong ama sapagkat tutuksuhin lamang siya ng bayan kung sa libingan siya ng mga insek magtatapos. Ginoo! Padre Salve, ano kalabasahan ang ginawa mo sa aking ama? Maniwala ka sa aking Ginoo. Ako'y walang sala. Wala akong ginawa masama sa iyong ama. Hindi ikaw? Padre Damaso na hinalinhan ko. Siya ang may sala. Si Padre Damaso? Sana, masabahan na lang ako kasama si Inay. Doon sa bahay, na walang mabibintang sa aking magnanakaw. Kuya, kung bayaran mo na lang kaya yung binibintahan nila sa akin, kuya. Sige na, kuya. 2 oras ang binibinta sa iyo na sa Pestang Mayor. Malaki na lang, kuya. Sana pala itutulong niya ako na lang, kuya. Natatakot akong baka malaman ni Inay. Baka kung anong mangyari sa kanya. Basilio, may muntang maling pagtugtog mo ng iyong batingan. Ikaw, Crispin, hindi ka makakauwi hanggat ilabas mo ang iyong ninakaw. Kumpo!
Sabihin ko lang po ay nahulog ako sa isang puno. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po nila sasaktan si Crispin. Tiyak kong nasa mabuting palad naman po siya. Ganun ba? Matulog ka na, anak. Andito lang ang nanay. Kuya! Tulong po! Bakit mo akong iiwan? Bakit, anak ko? Ayoko na pong magtrabaho sa kura. Bakit naman? Gusto po, may plano po ako. Narinig ko po, dumating po ang anak ni Don Rafael galing Espanya. At alam ko pong mabuti siyang tao gaya ng ama niya. Pupuntahan ko po siya at nakikiusap na bigyan niya po ako ng baka. Kahit gusto lang ng mga baka. At si naman ay hatid ko siya kahit tandang tasyo upang matutong magbasa at tumalino. Kung sakaling magiging maganda man ang aking kita, pinapangako ko na mabibigyan ko kayo ng magandang buhay pati si Crispin. Saan ka po ito maaaring ilagay? Kahit saan, Nasaan po ang kura? Maaari ko ba siya makausap? may sakit ang kura. Ganoon po ba? Si Crispin po. Nasaan? Hindi mo ba alam? Bakit? Wala ba siya sa inyo? Kagabi si Basilio lamang ang umuwi. At ang sabi niya sa akin na iwan dito si Crispin. Gusto ko sanang makita ang mga anak ko. Oo, naiwan nga. Pero sumunod naman siya agad kay Basilio. Dala-dala mga ninakaw niya. Ayun, nilayasan ng simbahan. Talagang mana lang sa ama. Mabait na may bahay. Pero ubod dun sa mga asawa. Sa lawang pong iyan natagpuan ang bangkay ng iyong ama, ayon sa sinabi ng Sepulturero. Salamat, Ginoo. Siya nga pala, totoo bang tumulong ang aking ama sa pagpaaral sa mga bata? Totoo, Senyor, isang mabait na ama si Don Rafael. Tunay na nakapanghihinayang ngayong wala na siya. Nasigil na naman ang kalidad na edukasyon ng kabataan. Sapagkat nagkulang na ako sa maraming bagay, pera, suporta at infrastruktura, naging imposible na sa akin ang pagtuturo. Ano po ba sa tingin niyo ang higit na makakatulong para sa kanila? Pinakamahalaga ay ang kalayaang mag-aral mismo. Sinubukan ko po silang turuan ng wikang Kastila, ngunit labis na ikinagalit ito ng kura. Pangalawa naman po ay ang angkop na paaralan, isang ligtas na lugar para sa ating kabataan upang sila'y matuto at may kalayaang mag-aral. Kapag walang tugmang paaralan, walang mahusay na pagtuturo ang magagawa. Kahit itong dalawa lang po'y may sakatuparan, nakasigurado akong ikasisiya ito ng mga bata at mas lalong magdudulot pa sa kanilang patulitig pa sa pag-aaral. Sang-ayon ako sa iyo, Ginoo. Ngunit anong laban ko sa kura? Isang hamak lamang nagmaestro ako. Kung hindi ko siya susunurin, tatawagin niya akong erehe. Huwag ka sanang panghinaan ng loob. Asahan mong nandito ako para suportahan ka sa lahat ng iyong hangarin. Hindi ka ba natatakot sa kura, Senyor? Hoy, ikaw, nasaan ang mga anak mo? Sa oras na may kasinungaling nga mamutawi sa iyong bibig, itatali ka namin sa kahit babarilin. Oo. Sa katunayan ay nahanap ko ang mga anak ko. Nakita niyo ba sila? Nagbibiro ka ba? Totoo po ang aking sinabi. Wala sila dito. Kung gayon, ibigay mo na lang ang mga salapin ni Nakos yung anak. Mga Ginoo, ni isang pusing wala ako natanggap mula sa aking mga anak. Kami mahirap lamang. Halugugin niyo ang bahay ko na wala kayong pera matatagpuan. Sinungaling, sumama ka na lang sa amin. Pakiusap! Totoo po ang aking sinasabi. Ihanda ko lahat ngayong gabi, mga ate. Asahan mong matutupad ang iyong nais bago mabukang buwalwal. Susulatan ko ang aking mga amiga upang sila ay dumalong. Ngunit tama nga lang ay hindi natin kasama ang kura. Bakit naman, mahal ko? Ewan ko. Ngunit ang kanyang mga mata ay palaging nakatutok sa akin. Makamatsyag. At sa tuwing kinakausap niya ako ay nag-iiba ang tono ng kanyang boses.
Ang mga tanong niya rin ay katakataka. Hindi ko ba raw napanaginipan ang mga sulat ng aking ina? Hindi ba't nasiraan ng bait ang kurang? Tama ka nga. Medyo kakaiba nga ang pura. Bueno, sisikapin kong palayuin siya sa'yo at sa ibang bangka ko na lang siya papasakayin. Ngunit kailangan pa rin natin siya imbitahin sapagkat siya ang pura. Napakalamig ng simoy ng hangin. Baka sipunin pa kayo. Maganda naman po ang hangin. Malamig, ngunit maaliwalas. Magandang araw po. Mayuan ko muna kayong dalawa. Nga pala, Padre, bilang pagsasaya sa kapistaan, iniimbita ko po kayong sumama sa aming bukas sa salo-salong inihanda namin magkakaibigan. Upang mapatunayan na wala akong sama ng loob, bueno, tinatanggap ko ang inyong imbitasyon. Bagamat, mahuhuli ako sapagkat may aasikasuhin pa ako. Malugod po namin kayong iintahin, Padre. Magandang gabi, Senyor. Magandang gabi rin sa iyo, Ginoo. Anong magagawa ko para sa iyo? Hindi niyo po ako kilala, pero 2 araw ko na po kayong hinihintay bumalik. Bakit naman? Tinatawag po nila akong tulisan, kaya walang tumutulong sa akin. Nawawala ang aking mga anak, at ang asawa ko'y nawalan din ng bait. Kabiyak ni Sisa. Kaawa-awa. Ano po ang magagawa ko? Nais ko pong humingi ng tulong sa inyo, Senyor. Nagmamadali ako, ngunit halika at sabayan mo. Nagkulang po ako. Pinagsisihan ko po yun. Kung may lamang ko pang gastos Ni ay... 1 piso ay wala akong ibibigay sa iyo. Isa pa, pinaghahanap ka ng batas. Maging patas ka naman at isuko ang iyong sarili. Talagang napakaingay nyo. Alam niyo bang hindi kami ganyan nung kabataan namin? Kayo po yun eh. Todos bendigan. Bueno, tara na. Vamos! Ko, gabayan niyo nawa kami. Huwag kang mag-alala, Tia. Ako'y mahusay mangalangoy. Bian, may Shokoy pala tayong kasama dito. May pugad ba ang mga ibon ngayon? Wala pang sino man nakita sa kanilang mga pugad. Marami pong nagsasabi may tagambulag ang mga bawat pugad. Sino mang mag-aangkin ay maglalako. Katulad po ng kalawang masasilayan nang sa pinakita ng salamin ng mata. Bakit walang isda? Pagkabutas ang lambat. Pagsubok nga ako. Buhaya! Ang pilata! Ito oh, biskwit. Kunin mo. Alam kong napapagod ka na. Salamat. Nakaya naman po. Sige na, Elias. Kumain ka na. Salamat, Ginoo. Gusto kong masundan ng tikling upang makita siya kahit na hindi niya ako nakikita. Teka lamang, mi amiga. Gusto mo yatang maranasan ng tikling ang naranasan mo sa kura.
Ingat lang ha, ang pagsiselos ay nakakapayat din. Kung selos na ako, hindi ko gugustuhin hindi siya makita. Ngunit masaya ako na walang makakakita sa kanya. Kung ganyan ang prinsipyo mo, walang kulay ang iyong pag-ibig. Hindi naman selos yun. Pag-aalala lang. Anong hindi? Selos iyon. Siya nga pala, may ibibigay ako sa'yo. Salamat po. Saan ba kayo nagtungo, Kura? Tila yata nadapa po kayo ng makailang beses. Naligaw lang ako. Mga Ginoo, may tabako po ako rito. Maaari lamang ay kayo pumunta. Nakarating na ba sa inyo, Senior Perez, ang balitang si Padre Damaso ay nabugbog ng isang kriminal? Sino naman po yan? Ang nabugbog sa pali, si Elias? Oo, di mo ba nabalitaan? Masakit ang buong katawan ni Padre Damaso dahil doon. Sisa? Sisa ba ang pangalan ng babaeng yun? Muy bien, presentado, si Sisa, ang babaeng pinakulong ng iyong reverensya dahil lador na mano ang kanyang dalawang sakistang anak. Isang pangyayaring hindi pa rin malinaw sa akin hanggang ngayon. Siya nga ba talaga iyon? Si Sisa? Ang ina ng dalawang sakistan? Oo, mga inosenteng bata na inakusahan ng kura bilang magnanakaw. Ngunit, nasaan na ngayon ang mga bata? Naglaho po ba? Gaya ng isang bula, iyong reverensya? Totoong nagnakaw sila. Ako ngayon ay ipit dahil sa salaping nawawala. Ah, tama. Mahusay na dahilan, Kura. Ngunit narinig mo ba ang dalawang tutok ng baril kumakailan lang, Senyor? Akala ko yun ang dahilan ng pagkawala ng mga sakristan. Minahon po kayo. Walang dahilan upang mag-away kayo. Sinungaling! Sinungaling iyan! Sino ba ang sinungaling? Ano pa? Ang gulong ng kapalaran! Tingnan mo! Gulong ng kapalaran! Kailan ako magiging matino? Kalapustangan! Kung kailan magkabuhok ang palaka, kailan yon? Hay nako, parang hindi ka na talaga titino, kaibigan. Uy, si Crisostomo, oh. Ba't di mo subukan, Senyor Ibarra? Bibigyan ng premyo ang kung sino ang makakuha ng pinakamagandang sagot mula sa gulong ng kapalaran. Sino naman ang may pinakamagandang sagot? Sino pa nga ba? Eh di, si Maria Clara. Tinanong namin siya, hindi na bababago ang kanyang puso. At ang sagot naman ay... Bueno, magtatagumpay ba ako sa layuning nasa aking isipan? Ay, napakasimpleng tanong. Ang mga pangarap ay pangarap lamang. Pawang kasinungalingan. Basahin ninyo ito. Inaprubahan! Panukala sa paaralan. Hindi ba't bibigyan ng premyo ang may pinakamagandang sagot na nakuha? Bilanghan ko. Ano iyan? Laro lang po. Gulong ng kapalaran po iyan. Hindi nyo ba alam na malaking kasalanan maniwala sa mga bagay na nakasulat sa aklat na ito? May sapat na gulang na kayo. Ganon din po ang pagkuha sa mga bagay na hindi naman po sa inyo.
Hindi ako nakadaan sa posisyon. Maraming kwardiya sigil ang nagbabantay. Natatakot ako, Elias. Baka kung anong mangyari sa'yo. Sapat na bayan ako ng nasabi mo. Kumusta ang picnic na pinuntahan mo? Nagsaya ka ba, mahal? Masarap ba ang handa? Ayos lang. Nagkantaan, nagtuksoan, at naglaro lang sila kanina. Ako'y hindi naman nakisali. Bakit kay lumbay ng iyong boses, Elias? Natatakot ka rin bang matuntan tayo? Kalimutan mo muna yun. Marami bang tao kanina? May kababaihan ba? Meron nga. Meron si Maya Clara. Siya ang magandang anak ni Kapitan Tiago, diba? Bakit ka tumatamis, mahal ko? Sabihin mo sa akin, Pakiusa. Isama mo ako sa inyong kalungkutan sa loob. Hindi magtatagal ay lilisan ako sa lugar nito, Elias. Mababayaran ko na ang utang ng aking ina. Paano? Pagbibili ko lahat ng aking mga alagang hayop. Pato, manok, pabo. Salome, madaling bayaran ang utang. Ngunit ang mawalay ka sa tahanan mong minamahal, masakit, tunay. Tama ka, Elias. Ngunit wala akong ibang magagawa. Sasama ka naman, hindi ba, mahal ko? Salome, alam mo hindi ko magawa yan. Nag-iwan ako ng pangako sa mga maralitang hinapi ng lipunan. Pinamumuyan mo ba ako, Salome? Kailanman ay hindi kita pinamumuhian, Elias. Iniibig kita. Mahal na mahal kita, Salome. Buong puso. Sa paglisan ko ay dala ko pa rin ang pagmamahal mo, mahal ko. Aba, kayo pala, Losin. Hindi kita napansin. Magandang araw po sa inyo, Pilosopong Tasyo. Pasensya na, hindi ko alam na marami ka palang ginagawa. Huwag kang humingi ng tao. Umupo at sabihin, ano ba ang may handa sa iyo? May plano po akong magpagawa ng eskwelahan na para sa lahat ng kabataan. Maaari po bang humingi ng payo mula sa inyo? Unang-unay, huwag kang humingi ng payo mula sa akin. Yan din ang pinangarap ko noong una. Ngunit, mayroon nagsabing baliw ako. Hindi magiging maganda ang kahinatnan ng iyong plano kung makita ng ibang narito ka ngayon. Baka akalain ng mga chisme na baliw ka rin. Ikalawang payong mabibigay ko sa iyo ay ang pagkonsulta sa kura, alkalde at sa lahat na may katungkulan. Sa gayon, may papalawak ang iyong koneksyon. Ngunit, alalahanin mo ang pagkonsulta ay hindi nangungahulugang pagsunod. Kung nais mong matagumpay ang eskwelahan hinahangad mo, dapat mong tandaan, ang pamahalan ay bulag, pipi, at bingi. Ano po ang nais niyong ipaliwanag? Ang pamahalan ay walang planong maganda para sa nasasakupan. Pagkus, ang kumbento ang may pinakamakapangyarihan. Walang pakialam ang pamahalan kung maghirap ang mamamayan. Basta lamang sila'y manatiling nakaupo. Kung kaya, magpakatatag ka. Kausapin ang mga makapangyarihan. Ngunit,
mananatili kang tiwasay at independente. Tama po kayo. Maraming salamat po sa lahat, Pilosopo Tasyo. Susundin ko po ang iyong mga payo. Buenas noches, Yung Reverencia. Buenas noches. Kami ay papunta sa bahay ni Sina. Kami nga po ito. Bueno, tayo po na natin sa Albertan sa labas. Diyos ko! Sino siya? Bakit siya linalayuan ng mga tao? Isa siyang Ketone, isang taong may malubhang sakit sa batat na nakakahawa sa mga lumalapit sa kanya, kaya kinakatakutan siya ng mga tao. Bakit? Wala bang luna sa ito? Nakakalungkot nga sapagkat minsan siya nakitrabaho sa aming bahay. Isang araw, bigla na lamang siya nagkaganyan. Mahabaging Diyos, naway tulungan niyo siya. Maria, ikaw ba'y nahihibang na? Mahal po, kabibigay lang ng iyong ama niyan sa iyo. Sana kahit munti lang ang nabigay ko sa kanya, ay makatutulong yan sa kanya. Sisa? Nakitulungan tayo ng Diyos. Magdasal tayo. Magdasal tayo. Ipagdasal natin ang mga kaluluwa ng ating minamahal. Si Basilio! Si Crispin! Narinig niyo ba ang ilaw sa kampanaryo? Si Basilio ang gumagawa niyan. Basilio! Ang husay mo, anak! Sisa! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la Carta de San Diego. Dati, kapag may nakasalubong na pari ang Indio, nagbibigay galang. Ngayon, nakapag-aral lang ng Europa, aba, kung sino makaasta. Sa sermonya bukas, huwag kayong lalapit sa taong dilaw. Doon nakasalalay ang iyong kaligtasan. Ang pananalig natin sa Diyos ay hindi dapat magbago. Amen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Mga kababayan, ang paralang ito ay tahanan ng mga kabataan. Ialay natin ito para sa Diyos, sa lipunan at sa hari ng Espanya. Viva España! Viva España! Viva España! Viva España! Ilalagay ko na ito. Kristomo! Ginang Kristomo. Ayos ka lang?
Anong nangyari? Diyos ko! Clarita! Buhay si Senyor Ibarra! Salamat naman, mahal ko! Tulungan niyo ang Ginoo! Ano't na yung pag-uusap? Ipagpatuloy nyo. Wala naman. Pinag-uusapan lang namin ang eskwela ng pinasakayo ni Sr. Luna. Kailangan na matibay na pundasyon ang paaralan ni Senyor Ibarra. 4 na dingding at bubong lang naman ang kailangan. Napakaarte. Kumalma, Padre. Ang mga mayayabang ay pinaparusahan ng Diyos at ang amang makasalanan ay mabubulok sa kulungan. Tandaan niyo yan. Ginoo, walang lalapit. Lahat kayo. Walang sino man sa inyo ang may karapatang maliitin at gawing katawa-tawa ang aking ama. Bukas palad siya sa mga mahihirap at naging mabuti siyang mamamayan. Kaya, Padre, igalang mo ang aking ama at huwag lahastangin. Kasama mo! Mawag ka! Ito na! Kasama mo nagmamakaawa ako! Ito na! Ito na! Narinig ko ang kilig mo kanina. Maganda! Pwede ko bang marinig ulit? Hingi ka ba? Sabi kong kumanta ka! Lakas! Lakasan mo pa! Bilis! Pronto! Magaling! Pwede mo bang sabayan ang sayaw? Sabing sayaw! Ganyan! Ganyan! Baila! Baila! Baliw! Baila! Ano nangyayari dito? Sisa, umalis ka na, malaya ka na. Walang hiya ka! Akin ang babae ngayon! Anong sayo? Etong sayo. Magandang araw sa inyo. Ako po si Lucas, kapatid ng taong namatay kahapon. Nakikiramay ako. Ano po bang may katulong ko? Ibig kong malaman kung magkano ang ibabayad mo sa naiwang pamilya ng aking kapatid. Ibabayad? Oo, bayad. Total, marami naman kayong pera, di ba? Bigyan niyo na lang kami bilang respeto. Maaari. Ngunit, pwede bang wag muna ngayon? May lakad pa kasi ako. Higit pa bang mahalaga ang may sakit kaysa patay? Paumanhin, ngunit uuna na ako. Ikaw nga po ang isang jablo. Susunugin ko kayo lahat. Kaya po ba na? Padre, magandang araw. Ayos ka lang ba? Diyos ko naway, hawaan ninyo si Mayor Clara. Narito ako pang pagpumpasalin ko. Huwag ka magmadali. Ayos lang. Iyong reverensyo, ipinapakilala ko sa iyo, si Alfonso Renares. Ikaw? Siya po ay nanggaling sa Espanya. Po? Maria! Si Alfonso, ang kapamilya ko mula sa Espanya. Buenos dias, baby. Buenos dias, eh. Siya ang lalaki sa pakasalan mo.
Krisostomo, iho, mabutit na parito ka. Halika, sasamahan kita papasok. Salamat, Tia. Mukhang maganda ata ang iyong araw ngayon. Nung nakita ka lamang bata ka. Ikaw naman. Masaya naman, Tia. Alam niyo po ba? Tinanggal na ako bilang ekskomulgado sa simbahan. Halika, sasamahan kita sa loob. Kadarating ko lang, Maria. Akala ko ay nagpapahinga ka. Nagkamali pala ako. Ikaw pala. Magandang araw, Ginoo. Paumanhin. Ngunit ako'y uuna na pala. Senyor, kailangan yun ang umalis. Ngayon din. Elias, anong ibig mong sabihin? May nagsabi sa akin na may sasalakay sa kortel at ikaw ang pagbintangan nila. Ako? Ngunit wala akong kinalaman doon. Wala na tayong magagawa. Ngayong gabi na ang salakay. Kailangan yun ang umalis. Paano na si Maria Clara? Kailangan mong unahin ang iyong sarili ngayon, senyor. Don Pedro Ibarra, lalaman ka? Oo naman. Lolo ko siya. Elias! Natutuwa ako at hinuli na si Bar. Dapat lang yun sa kanya. Hindi ba, esposo? Oo. Tawagin ko muna si Maria. Maiwan ko muna kayo dyan. Ito na po si Maria. Magandang araw, Binibini. Aba! Mukhang malubha pa rin yung sakit. Bueno, matulog ka muna. Salamat po. Kaawa-awa ang Binibini. Gusto mo? Oh, mahal ko! Ayos ka lang ba? Paano? Paano ka nakalaya sa bilangguan? Tinulungan ako ni Elias, Maria. Mabuti naman. Sa bangkay ng aking inay, isinumpa kong paliligayahin kita anuman ang mangyari. Sulit, narito ako upang pagpalayain kita, mahal ko. Wag. Jesus, tumuwag. May aaminin din ako sa aking pagkatao. Ang kinikilala kong ama, hindi ko totoong ama. Hindi ako maaaring ikasal sa iyo, sapagkat ako'y bunga ng isang kasalanan. Krisostomo, may liham ang aking ina. Nasaan? Ano bang pinagsasabi mo, Maria? Ano ang iyong... Maria, makinig ka. Ikaw ay isang anghel. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga bagay na hindi naman ikaw ang may kasalanan. Mahal kita, Maria Clara. Ngunit, kailangan ko nang umalis. Kalimutan mo na ako at magpapasaya ka na, mahal.
Ninong? Ako nga, Maria. Bakit ka malungkot? Halika't sabihin mo sa akin ang inyong dinaramdam. Mahal mo ba ako, Ninong? Mahal na mahal kita, Maria. Kung totoo yan, itigil yung aking kasal. Ayokong makasal, Ninong. Pakiusap. Si Crisostomo lang ang aking iibigin. Ngunit kung hindi ka may kakasal, anong mangyayari sa iyo? Magmamadre po ako. Wala na ang binatang pinakamamahal ko. Kaya papasok ako sa kumbento. Maria, hindi mo alam ang lagim at kalungkutan ng kumbento. Hindi maaari. Hindi ako tugon. Pag-iusap. Sa isang pagkakataon lang, pakinggan ninyo ako. Sa kumbento, matitiwasay ang aking buhay. Ang aking kaluluwa. Kaya pag-iusap, Ninong. Pinahon ka, anak, at makinig ka sa akin. Anong karapatan mo upang diktahan ako? Sino ka ba? Ako ang iyong... Bakit ikaw ba ang aking ama? Kumbento o kamatayan? Pumili ka! Nay! Hintay! Si Basilio ito! Yung pinamahal ng anak! Lumayo ka! Pakiusap! Huwag mong kunin si Basilio at Crispin sa akin! Hindi kami magnanakaw! Pakiusap! Mga anak ko! Basilio? Opo, ako po ito, Inay. Masaya ako. Makapiling ka muli, Basilio. Sana'y kay lumaking masaya. Mahal kita, anak. Inay! Inay! Ino mo ba ang namatay? Opo. Nais mo ba siyang malibing? Ngunit, wala akong pera. May naisip akong paraan. Sunugin mo ang bangkay namin ng inyong ina. Ito ang tanging paraan upang hindi lapastangin ang aming mga katawan. Ikaw ay mabuting bata. Sana gabayan ka ng Panginoon. Simbahan, pamahalaan, o kamatayan. Ito ang mga bagay na humahadlang sa atin sa pansarili at pambansang kapayapaan, katarungan at katotohanan. Sa nobelang isinulat ni Rizal, mapagtatanto natin ang kahirapan at karalitaang naranasan ng ating kapwa Pilipino, pang-aabuso sa kapangyarihan, pagbabaluktot sa katotohanan, paghadlang sa mga kabataan, pagkamuhi sa sariling bayan. Bukod sa paglalantad ng mga kanser sa ating lipunan, ang kabayanihan rin ay pinakita at pinatunayan. Pakikipagkapwa, pagmamahal sa pamilya, pagiging tapat sa relihiyon. Sa mundong ito, iba-iba ang ating karanasan sa buhay. May masaya, may mapait, may kasuklam-suklam.
Ngunit lahat ng iyon ay napagbubuklod ng isang salita, pagmamahal. Ay, sagli! Hoy, Basilio Crispin! Basilio! Huwag kang mag-alala, tiya. Ako'y mahusay, manalangoy. Bien! Masyoko'y palatagkay. 2, 1, go! Go! Ay, nagkatawa lang. Action! Day! Wala ma! Ah, tama. What the? Totoong nagnakaw sila. Ako ngayon ay ipit dahil sa salapik. Padre Salve. Ano ka napastakan ng ikaw? Ano nagngisi ka, oy? 2, 1, action. At sino ka, Tiago? Sino man ka? At sino ka, Santiago? Padre, igalang mo ang aking ama at huwag lapastangin. Krisanto mo! Mawagas ko na! Sinungaling, sumama ka na lang sa amin. Iyong reverentyo, ipinapakilala ko sa iyo, si Alfonso Linares. Ikaw, Iho? Tapa po day. Kikuloyin! Ha? Tapa po. Oo. Hala, mama na itong ano? Buhaya. Kamina mo na ko eh. Go. Naligaw lang ako. Smile gamay. Smile may. Na nakasulat sa aklat na ito, may ha? Gusto naman, like, ikaw mang gani. On, action! Yeah, boy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Espíritu... En el nombre del Padre, y del Espíritu... Action! En el nombre del Padre, y del Espíritu... Pasok pa. Paul! Bigyan niyo na lang kami bilang respeto. Sige na!